Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, is pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ito yung patutsadahan ni Baste Duterte at ni Senator Amy Marcos. Ganito nangyari dyan kasi mga kababayan. Kung matatandaan nyo, nagkaroon ng prayer rally sa Davao. At sa prayer rally dyan sa Davao, ay binanata ng mga Duterte itong si Presidente Marcos. Daming sinabi ni Baste, ang daming sinabi ni Pulong Duterte, ang daming sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At anong mga panahon na yon, nandoon sa Davao itong si Amy Marcos. Marami nagtanong, bakit nandoon si Senator Amy? Merong rallying kasabay dito sa Quirino Grandstand sa Luneta, rally ng kapatid niya, si Presidente Marcos. O bakit hindi siya kasama kay Presidente Marcos at doon siya sumama sa rally ng mga Duterte doon sa Davao? So yun yung tanong na maraming tao. Pero marami ding nakakaalam sa diskarte ni Amy Marcos. Sabi nga nung iba, raw to play safe. At kung mapapansin ninyo, marami siyang mga patutsada sa media mga kababayan, mahilig magsalita sa media to eh. So marami siyang sinasabi na kesyo hindi niya nagugustuhan yung ginagawa ni Utol, ng kanyang kapatid. At maraming instances din na talagang meron pa nga siyang yung drama, yung drama. Meron siyang prayer na kesyo nananalangin siya sa Diyos na hipuin mo naman itong aking kapatid. Baguhin mo ang kanyang pananaw, yung mga nakapangligid sa kanyang mga demonyo, mga ahas. Sana huwag niyang pakinggan. So ganun yung yung mga banat ni Amy Marcos. So yung iba hindi na nagtaka. Alam niyo kung bakit? Kasi kilala nila ang diskarte ni Amy Marcos. Eto, kumbaga naturuan kung paano lumaro pagdating sa politika. So hindi lang ito playing safe Hindi natin masasabing playing safe lang. Kundi merong may sariling agenda itong si Amy Marcos. So sabi nga nung vlogger ng DDS, isang DDS vlogger, sabi niya, ito raw si Amy Marcos ay tuso, mga kababayan. Tuso. Ang tuso kasi hindi naman matalino eh. Ang tuso hindi mautak. Iba yung yung mautak sa wais, di ba mga kababayan? So hindi siya mautak. Ano to mga kababayan? Wais. Tuso, mga kababayan. Magaling siya lumaro. Kaya nga, biruin niyo, kapatid mo presidente, may rally. Bagong Pilipinas rally. Tapos ikaw, kapatid mo yung presidente, ikaw nandun ka sa Davao. Kasama mo yung si Vice President Sara Duterte. So marami naman nakakalam sa diskarte ni Amy. Kaya iba hindi na nagtataka. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtataka kung gano'n ang nangyayari. Kasi merong sariling agenda yan, si Senator Amy Marcos. Kaya nung nandun siya sa Davao, nagsalita itong mga Duterte kung ano sinabi nilang laban kay Marcos. At nung nakita raw, itong si Duterte, itong si Baste at si Senator Amy dun sa Davao, humingi nga daw ng sorry ito si Baste. Ngayon, ito naman si Amy, kinuwento sa media. Misa kasi ito si Amy, madaldal din. Madaldal mga kababayan, kinuwento sa media. Tinanong siya kung ano yung nangyari. Ito sabi niya, nagulat ako eh. Nandun ako sa Davao. Biglang nagkaroon ng announcement yung tungkol kay Mayor Baste. And nung nakita ko nga si Mayor Baste, nagsusorry nga sa akin. Sabi niya, pasensya ha, sorry. Naintindihan ko naman kasi syempre, sino ba naman na anak ang hindi magdadamdam kapag ikukulong mo yung tatay pati yung ate niya. So yun yung sinabi ni Amy Marcos niya sa media. Nag-react ito si Mayor Baste. Niya, teka. Kung ginagamit ni Amy Marcos yung yung aking ginawa Kaya ngayon ito, nagpaliwanag na, may nilinaw si Baste Duterte kay Senator Amy kasi baka na-misinterpret ni Amy Marcos yung sinabi ni Baste, yung pagsosorry ni Baste nung sila ay nasa Davao. So sabi ngayon ni Baste, Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa'yo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Tigilan mo ako sa paggamit sa mga jamming mo. Pinalampas kita minsan pero nag-iingay ka pa rin. Parang ang sinabi ni Baste, Senator Amy, medyo tumigil ka na.
Ginagamit mo na kami mga Duterte, ginagamit mo na itong aming pamilya para ikaw medyo magkaroon ng drama dyan sa mga media. Huwag mo na kaming gamitin. Parang sinasabi nga ni Baste, tumahimik ka na lang eh. Kasi maganyan talaga yan si Senator Amy. So yan yung sinabi ni Baste. So mukhang kinakalaban niya itong si Amy Marcos. Na bagamat magkasama sila, di ba? Ilang araw lang nakalipas, magkasama sila. Tapos ngayon, eto na. Nagkakaroon na ng banatan, salitaan dito sa dalawa. Ito kasi mga kababayan, sa totoo lang, malamang alam ng mga Duterte yung diskarte ni Amy. Kasi kung tuso si Amy, mas tuso itong mga Duterte. Kung wais si Amy, mas wais itong mga Duterte. Matagal na sa politika yan. Kaya kabisado nila yung galawan ng mga politiko. So ito, kumbaga, ito lang mga kababayan ito lang yung sa tingin ko Matagal na nilang alam to, matagal na nilang alam yung style ni Amy, pero wala nagsasalita. Kumbaga, naghihintay lang sila ng pagkakataon para barahin etong si Amy Marcos. Kasi dikit na dikit kay Sara Di ba, dikit na dikit kay Sara. Pero mo tinitira si Marcos, nandun siya sa grupo na tumitira kay Marcos, iba kakaiba. So, nagkaroon lang ng pagkakataon si Baste na banatan itong si Amy. Ewan ko lang kung didikit pa rin si Amy dito sa mga Duterte. Kasi sa tingin ko, magkakaroon na ng all-out war between Duterte at Marcos. Sa tingin ko lang. Kasi hindi sila masyadong makaporma kasi nandyan si Amy, lagi nakadikit inumpisa na ni Baste. Binanatan niya si Amy. Ewan ko lang kung didikit pa rin to si Amy sa kanila, sa pamilya Duterte. So, ito yung nangyayari ngayon sa bansa natin. It is between Duterte at mga Marcos. Ngayon, ito na, labanan na ng Duterte versus Marcos. Ang tanong ko lang, sino ba ang talo dito? Sa tingin niyo mga kababayan, sino ang talo dito? Eto mga Duterte ba? Itong mga sinasabi laban kay Presidente Marcos, yung mga banat, itong mga pulburon na ng mga kwento, itong mga kwento ng pagiging drug addict di ba ng presidente, ng mga paninira. Sa tingin niyo ba si Duterte ang panalo dito? O ngayon, ito naman si Presidente Marcos. Sinasagot niya si Duterte. Tapos yung ICC mukhang nakapasok na. Sinasabi niya lang hindi niya susuportahan itong galaw ng ICC, pero balita nandito na sa loob So nilalaro din sa tingin ko nilalaro din ni Marcos itong mga Duterte. Ngayon sigurado, sa tingin ko lang ngayon binabanatan siya, hayagan ng pagbanat, hindi naman siguro tatahimik lang si Marcos. Hindi naman niya hayaan na basta-basta lang siya bastusin ng mga Duterte. So simple lang yan mga kababayan, pero hindi yan papayag ng ganun lang. Kala nyo lang walang ginagawa yan, pero meron. So, labanan na talaga to ng Duterte at Marcos. Si Marcos ba talo? Si Duterte ba talo? Hindi mga kababayan. Alam niyo kung sino talo? Tayo po ang talo. Tayo mga Pilipino. Kasi eto mga Marcos nakapwesto na ayayaman na nga Saka nakakita ito mga kababayan linggo-linggo meron nga 2 araw magkasunod merong tumama ng milyon-milyon sa loto. Ito record breaking mga kababayan Hindi naman natato nangyari ng mga nagdaang panahon Saka parang napaka-imposible mangyari. Alam niyo ba mga kababayan, ang probability ng isang tao, ang isang kombinasyon ay tumama sa loto 1:8 million ata. Hindi ako sigurado, pero ganun kaliit ang probability. 1:8 million. Sabi nga nung iba, mas may chance ka pang tamaan ng kidlat kaysa tumama ng loto. Pero biruin nyo, PCS maya't maya may tumatama. Tapos biruin mo yung ini-edit pa yung mga pictures yung tumama. So hayagang hayagang panloloko sa atin sa mga Pilipino. At yung mga naging smuggling dyan sa Department of Agriculture, wala na. Yung mga smuggler, wala na. Nakalimutan na. Tapos ito namang mga Duterte. Itong patutsada nila kay Marcos.
Sinasabi ng mga Duterte, ayaw nilang baguhin yung saligang batas dahil mahal daw nila ang bansa, ang Pilipinas. Hindi raw pwedeng baguhin ito kasi ito raw yung kumagay haligi, ito yung tahanan ng mga Pilipino. So tama naman kasi against sila sa People's Initiative na isinusulong. Kasi ako mismo hindi ako agree doon sa People's Initiative kasi hindi naman talaga yung People's Initiative kasi inisyatibo yun ng Kongreso People's Initiative kung nanggaling sa tao, pero hindi naman nanggaling sa tao nanggaling doon sa mga tambaluslos Diba, nanggaling sa mga tambaluslos So hindi yan totoong People's Initiative. Sabi nga ng Senado, fake People's Initiative. So against din ako dyan at against din si Duterte. Kasi sila naman, ang iniisip nila, pag pinalitan yung saligang batas, siyempre pupeso si Marcos at hindi na matatanggal si Marcos, hawakan na itong gobyerno ng mga Marcos sa matagal na panahon. Ganun na mangyayari. Ayun naman ang kinakatakot nila. Kasi siyempre, alam nyo na, gusto ko rin pumesto dyan. Di ba? Kahit pa paano naman masaya dyan So gusto nyo pumesto. Kapag pinalitan ng saligang batas, hindi na mangyayari yun. Kaya, todo kontra sila sa People's Initiative ko Pero talagang gusto lang naman nila na makapwesto. So, pinaglaban nila yan hanggang kung ano na sinasabi kay Marcos. Pero ito lang naman yung tanong kayo, bakit ganun? Sinasabi niya mahal niyo yung Pilipinas, mahal niyo yung saligang batas, pero bakit ngayon sinusuway niyo yung saligang batas? Diba, gusto niyo mangyari, hiwalay yung Mindanao sa Pilipinas, pero according to the experts, yung daw ganong klaseng gusto nila mangyari, ito raw ay labag sa batas. It is against our Constitution. So akala ko ba iniingatan yung Constitution, sinusunod nyo, tapos ngayon kayo susuwayin nyo itong Constitution dun sa gusto nyo mangyari na ihiwalay itong Mindanao sa Pilipinas. So alam nyo mga kababayan, hindi mo malaman kung ano talaga basta nakikita ko rito etong mga Duterte, mga kababayan, kasi wala akong kakampihan sa kanila sa totoo lang. Itong mga Duterte, meron ding mga sariling mga agenda. At itong Marcos, may sarili ding agenda. Pare-parehas lang naman yan sila. Si Amy, may sariling agenda. Si Baste, may sariling agenda. Lahat naman sila meron So, dahil dito, ang kawawa po mga kababayan ay tao. Tayo po mga kababayan. Kasi itong ating mga opisyalis ng gobyerno, itong binoto natin, mga Marcos. At itong dati natin binoto, itong si Duterte. Itong binoto, si Sara Duterte. Ang inuuna nila ay politika. Matagal-tagal pa yung eleksyon. Matagal-tagal pa yung presidential elections 2028. Napakatagal pa na panahon yan, ilang taon pa yan. Pero ang ginagawa nila, nagpepwestuhan na sila. Gusto nila makuha yung magandang pwesto para pagdating ng 2028 nakapwesto sila. Hindi ba pwedeng Hindi po ba pwedeng magtrabaho muna kayo? Gawin niyo muna yung trabaho niyo, hindi po ba pwede yung ganon? Si Sara Duterte, hindi ba pwedeng kung ikaw DepEd Secretary, hindi ba pwedeng ayun na lang muna yung trabahuhin niyo, pati yung pagiging Vice Presidente? Gawin niyo yung mga ginagawa, yung mga dapat gawin para matulungan niyo itong mga Pilipino, kami mga Pilipino. Di ba dapat ganun Si Presidente Marcos, ganun din. Ito, inilunsad itong bagong lipunan na yan. Diba dapat unahin nyo na muna yung tao, yung politika, isang tabi nyo muna. Kasi ang kawawa kami, mga tao. Kayo, hindi man kayo makapwesto kayo, mayayaman na kayo ang dami nyo nang pinera sa totoo lang. Hindi ba pwedeng kami muna, unahin ninyo. Kami muna. Away kayo ng away, pwestuhan kayo ng pwestuhan, agawan kayo ng agawan sa pwesto, nagigit-gitan kayo sa pwesto, magandang pwesto kasi kinakailangan nandun kayo para pagdating ng eleksyon siguradong panalo ka. Ganun ginagawa na itong mga tulonggis na to Imbis na unahin tayong mga Pilipino, wala kanya-kanyang diskarte. Imbis na magtrabaho para sa atin, kita nyo naman di ba? Kita nyo naman kung anong ginagawa nila. Yung Kongreso, imbis na unahin ng tao, inuuna yung People's Initiative na yan. Ang laki ng ginastos nila, milyon-milyon. Kung yan, ibinigay na lang sa tao, binigyan ng makapagtrabaho yung ating mga kababayan na walang trabaho.
Di ba? Dapat ginawa nilang opportunity for employment yung pera na yan, pero ginastos pa dyan sa sa people sa initiative, dyan sa PI na yan. Yung rally na yan, laki-laki rally, magkano nagastos nila dyan? Di ba? Kaya yun lang masasabi ko. Ako wala akong kinakampi sa kanila. Kung itong Duterte, nakikita natin na talagang sila ay gumagawa para sa bayan, hindi palakpakan natin. Ganon din itong mga Marcos. Kung nakikita naman natin na gumagawa sila ng mga bagay para sa tao, palakpakan natin. Pero kung nakikita naman natin na ganito, sila nag-aaway-away, pumipwesto-pwesto na, dahil mag-e-eleksyon na, malapit na, sabi nila, tagal-tagal pa naman, kawawa ang taong bayan. Kawawa po tayo, mga kababayan. Kaya kung ako sa inyo, kung tayo pipili uli ng mga iluluklok sa mga posisyon sa gobyerno, piliin natin yung talagang nagtatrabaho. Nakikita natin talagang nagsisikap, nagtatrabaho, tumutulong sa mga Pilipino. Yun ang iboto natin. Yung mga ganito na aga-aga pa nag-aagawan na sa pwesto. Sa totoo lang mga kababayan, tayo po kasi ang kawawa. Habang sila nagbabangayan, tayo naghihirap. Habang sila nagbabangayan, tayo halos isang kahig, isang tuka. Ito mga nagbabangayan na to, yayaman na ito. Tayo. Di ba? So, yun lang mga kababayan. Sa nangyari sa bansa natin, dapat mag-isip-isip tayo. Mag-isip-isip tayo mga kababayan. May pagkakataon pa naman tayo Gamitin natin yung pagkakataon natin sa 2025 para makapili ng mga opisyalis na pwede mamuno sa ating bansa, at sa 2028 gamitin natin yung pagkakataon na yon para makapili tayo ng talagang mamumuno sa ating bayan na para sa atin, para sa tao, hindi yung para sa sarili lang nila.